sa sufficient in substance. Okay. Pag-usapan Yung alin? Kay Sarah? Sufficient in substance. Ay, wala nga, di ba? Sino pa ba ang papabor kay Sarah? Oh, gumapang ka. Gumapang ka na parang bulati, Sarah. Ganito si Sara Duterte, kahit anong gawin niyang pagtimbang, di ba? Parang itlog naman yung tinitimbang mo. Kahit anong ginagawa ni Sara Duterte. Ayusin mo. Eto kahit ano yung ginagawa ni Sara Duterte na pagtimbang, pananakot, kung mananalo ba siya? Wala talaga Kasi kahit ibang mga kongresista ayaw talaga sa kanya. Kahit ano gawin mong pananakot, kahit pa barilin mo yan sa noo, tutukan mo ng baril. Sagutin ko. Pag ayaw sa'yo, ayaw talaga sa'yo. Sagutin ko. Oh. Kasi alam naman ng mga tao na mananagot sila sa taong bayan kung ipipilit nila na absueltohin si Sara. Maliwanag lahat ang ebidensya. Mula sa kay Mary Grace Piatos, sa kanya mismong pagsasalita tulad ng ama niya na naging ebidensya sa ICC, yung mga sinasabi niya. Ganon din si Sara, yung sinasabi niya ipapatay niya yung 3. Sana si Martin na nga lang talaga Pero dinamay pa yung 2, di ba? Kasama yon. At nadagdagan pa dito sa nagsasalita na si Ramil Madriaga. Ang sinasabi, yung kanyang ginagamit na kwarta sa kampanya, galing sa illegal na pogo at galing sa illegal na sugal. Kaya, at hindi lang yon, galing sa illegal na droga. Kita mo, matindi, di ba? Gumagamit ka ng pera para manalo, para iboto ng tao, galing sa marumi. Kasing rumi niya mismo. Pero sa tingin mo, Boss Mike, what if lang dumating nga sa Senado? Alam ko naman na makakakuha tayo ng 1/3 vote. Sa tingin mo, makakakuha ng 2/3 vote dyan sa Senado? Kasi sa Senado, ang kailangan 2/3 vote, bali mga 16 ata na boto. Sa tingin mo, 16. makakakuha kaya tayo ng ganong numero? Ito na nga yan. Sa akin lang naman, sa mga senador nating hinalal, nasa inyo na. Nasa inyong konsensya. Yes. Kung susundin nyo yung konsensya nyo talaga. Tama. Pero kung dahil sa partido, sa politika, sa kampihan, malamang baka hindi nga masunod yan. Pero kung babasahin natin yung mga nangyayari ngayon, na biglang tumahimik si Jesus Escudero, tumahimik si Villanueva, tumahimik si Jinggoy Estrada, at tignan mo naman, yung iba wala rin. Di ba? So baka sakali. Pero, ang problema niyan is, katulad nung dati, ibigay natin yung history, baka mahulit po ang history. Na kung saan, pag nagalit po ang taong bayan, lalong-lalo na nung nakaraan po, alam niyo po dati, sa TV lang po, naghimutok ang taong bayan dahil dun sa second envelope. Wala na tayong pakialam kung kaninong partido yung kinampihan. Pero, ang taong bayan po kasi mulat, lalong-lalo na mga yon in the form of social media, many of our beloved Filipino people imploring the aid of Almighty God is really informed. And in case that the senator will not, be blinded by this Sara Duterte impeachment, you will regret this to the Filipino people. Alam mo, ngayon ko lang napansin kamukha ni Barbie Duterte si Sara. Kapag ka nagagalit siya. Diba? Pero mas maganda naman si Hindi, habang nagsasalita siya, tinitignan ko Diba? Mas maganda naman si Nulo. Pero sa palagay ninyo, saan hahantong itong drama ng mga Duterte na to? Yes. Kasi drama ito Sila lang talaga may drama. Ang Pangulo tahimik naman Wala nga keme, di ba? Oo, ba't kaya ang hilig nila kumeme? Ba't ang hilig nilang magdrama? Alam mo, sa mga taong mga sinungaling at sa taong mga mahilig gumawa ng masama at may mga tinatago, sila yung mga mahihilig talagang gumawa ng ganyan. Yes. Hindi katulad ni Pangulo, open sa lahat. Open sa lahat. Kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mga nangyayari, open, binabalita nga niya At sinasabi nga nila, sana si Sara na lang daw, mag-resign na lang daw si Pangulo at si Sara na daw ipalit para mapauwi daw
yung mga OFW. Kaya nga ito si BJMP, si Harry Roque, blowjob mo pare. Mm. Kakaya ka, anong let Sarah lead, Harry Roque, at Ganit- itim ng tumbong mo, leche ka. Ganito kasi ginagawa nilang bobo yung mga Pilipino eh. True. Alam nyo, Maring Mima tsaka Maring Barbie. Yeah, Kasi kung gusto talaga o mayroon silang naiisip na paraan yeah. na matulungan yung marami nating kababayan na nandiyan sa Middle East na naiipit sa gera, Oo. abay, isa-adjust na nila. Oo. Hindi magiging solusyon yung pagpapalit ng liderato ng bansa. True. Para gawin nila yon. Yes. So, ibig ba sabihin may kapalit yung tulong na yon kung meron silang alam? True. Nakuha nyo? Oo. Gusto ni Bakla Oh. na kailangan kapalit para tulungan yung OFW nating mga kababayan, Oh. pumalit muna si Sarah. Oo. Di ba ang pangit? So kadiri. Ay, Boss Mike, meron pala akong isisingit na issue. Nire-raise ko tong question na to kasi nagkaroon po ng notice to the public itong si Sara Duterte na there is no approved budget dito nga po sa medical and burial assistant. Oh. Kasi parang wala daw siyang confidential funds kaya wala na daw po yung medical and burial assistant na yan. Oo. Ngayon, ang punto ko naman dito, si Lenny nga naging productive noon eh. Oo. Kahit walang confidential funds, Tama. nakakapagbigay. Bakit si Sarah kailangan pang bigyan ng sandamakmak Sasagutin ko yan. or malaking pera para tumulong? Ano, pera-pera na lang ba tayo? Sasagutin ko yan. Oh. Siyempre, unahin nyo muna yung kickback niya bago yung mamayan. Tandaan nyo. Oh. Si Sara Duterte hindi hinalal para magsilbi. Tama. Kundi dapat pagsilbihan siya ng mamamayang Pilipino. Ang kapal. Pero ito yung nakakapagtaka eh. Kaya niyang gumala. Pero ang tumulong ng bukal sa puso, hindi niya magawa. Gala, gusto, tulong, ayaw. Tanungin mo ko, kunyari ako si Sara Duterte. Okay. Ano? Kunyari ako si Sara Duterte lang Oo. ganito yon. Meron naman siyang budget. Oh. Gaano man lang, naunahin niya yung taong bayan ng mga nangangailangan tulad ng nirereklamo ni Mima. Yes. Ang problema, kaysa unahin niya yan, inuuna niya yung pamamasyal sa ibang bansa. Tama. Na alam naman natin kung gaano yung kalaki yung nagagastos niya dyan. Oo. Yung pang-hotel, pamasahe, syempre kailangan With bodyguard. business class yan at mga bodyguard niya kasama. Mm-mm. Ang gastos dyan milyon. Mm. Hindi basta-basta. Mm-mm. Kung yung burial lang ng mga kababayan natin na humihingi, Oo. labis-labis pa. Mm. Oo. Kung mananatiling lang siya sa bansa at magtatrabaho, pakikinggan yung hinaing ng taong bayan na lumalapit sa kanya, karamihan naman mga DDS, di ba? Di dahil natutulungan yung mga DDS na tatanga-tanga. Pero siguro, Boss Mike, kaya hindi din siguro inaprobahan yung medical and burial assistant dito kay Sara Duterte kasi alam din siguro ng nag-approve ng ng budget na baka hindi rin magamit sa medical and burial assistance ang ibibigay na confidential funds para sa kanya. Kasi 'di ba lustay siya ng lustay eh. Yeah. Siguro one of the reason kaya hindi din yun I think na-aprobahan. Parang sinasabi ni Mima, bakit ka pa bibigyan hindi ka naman marunong mag-budget. Tama. Wala ka namang ginawa kundi gastusin, lustayin Kasi lang yan. parang 800 or 1 billion ata. Ako hindi ako sure sa numero na binabanggit ko na to. Parang humingi siya ng napakalaking budget. Yung Kulang-kulang 1 bilyon. Oo, ganun yung hinihingi niyang budget. Yung naaprubahan, parang nasa half million lang I think. Anong half million? Half billion. Ay, half billion. Sorry, half billion. Ngayon naman, ang punto niya, parang kulang to. Parang kulang. Hindi, alam ko ang na-approve sa kanya. 600? Kulang-kulang 700 billion 700. 799 yata. So 700 million, ano? Oo, ganyan. By the way, sa ganyang budget, hindi ka naginipit niyan. Kay Lenny nga noon, 400. Kalahati lang, kalahati. Kalahati lang, maliit And lang. walang confidential Walang fund. confidential. Pero maraming nagawang Oo. proyekto. Pero ito yung nakakapagtaka. Kung nagawa nga yan ni Lenny noon, bakit hindi mo gawin? Ito hindi to pagpapromote kay Lenny ha. Facts lang to. Si Lenny Robredo, ginawa niya yun eh. Kahit ginigipit siya, maliit yung budget niya, naging productive ang OVP. Iba naman kasi yung katauhan ni Lenny kay Sara Duterte. Oh. Si Sara Duterte, typical na parang ignoranting nakahawak lang ng pera. Oo. Hindi mo na alam kung paano gagastusin eh. Tama. Si Lenny, mukhang nga sanay ito Oo. na inuuna taong bayan. Oo. Hindi katulad ni Sara uli, balikan natin. Oo. Inuuna sarili bago taong bayan. Tsaka si Lenny tignan mo, lumulusong sa baha. May picture ka ni Sarah, mga DDS. Si Sarah lumusong sa baha. So arte. So, ewan.
Wala nga, hindi siya hindi lumulusong sa baha itong si Oh, di ba? si Sara Duterte. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi nandidiri siya. Nandidiri siya. Oo, biruin Oh. niyo ba naman yung flood control niya? Sobrang daming bakterya, Peter. Hindi, totoo yun. Mga kababayan, tumutulo laway ko. Totoo yun. Totoo yun, kuya naman, pinokus pa. Pero okay lang. Totoo yun, mga kababayan, Alam nyo. Alam nyo, tignan nyo. Hanapin nyo ang mga video na si Sara may lumusong. Hindi naman sinasabi natin na porkit ba lumusong. Pero tignan nyo. Oo, pero Kung bilang maging makatao, makabayan, naglilingkod, may malasakit sa taong bayan. Tignan nyo si Lenny. Hindi, ang ginagawa kasi nila, ginagawa nilang pangit, yung ginagawang nakakatulong naman ni Lenny Robredo. For example, sige, sabihin natin na lugaw, 'di ba? Nagbigay ng lugaw, binabash, Lenny Lugaw. Oh. Samantalang si Sara nagnanakaw, pinupuri ninyo. Nagbigay din ng lugaw yun. Tapos ito yung malala. Binash nila yung angat buhay na yung classroom daw, pero konti lang yung napagawa. Bakit nila ibabash yung angat buhay? Wala namang budget yan. Non-government organization yung angat buhay. Buti ba nga yung angat buhay nakapagpatayo ng classroom? Itong si Sara Duterte, nung Department of Education Secretary siya, may budget, pero gaano lang kadaming classroom ang napagawa ni Sara? Wala. Nakukuha niyo yung punto ko. Kapro. Kung itong taong to, itong si Lenny, walang budget, bigay lang ng mga tao na kanyang nililikom. Kumbaga non-government nga, di ba? Yeah. Pero may nagagawa, may napupuntahan ng pera. Oo. Samantalang dito, meron ng binibigay na pondo sa kanya. Kumbaga, kulang na lang isubo na sa kanya lahat-lahat. Oo. Pero wala pa din tayong makita. Alam mo kasi, Mima, ito lang bago magsalita si Boss Mike. Si Lenny, angat buhay. Si Sara, agaw buhay. Yan yung totoo niyan. Agaw buhay. Ang ingay nyo, studio. Kasi ganito yon Mima. Yung sinasabi mong, parang sinasabi mo walang pinupuntahan yung kay Ay, Sara. may pinupuntahan. Ano yan? Yun na. Siyempre, alam nga naman walang puntahan yun. Napupunta sa... Kapan? kay Oh, Kopman. Kopman. Napupunta sa mga DDS. Yes. Napupunta Sa sa, mga vlogger. Sino yon? Sino? Alputera. Sino ba? Sino ba yung mga vlogger na napupuntahan ng pera ni Sara Duterte Nulo? Sino pa? Marami yan. Nako. Sino pa? Sino pa? Si Baratay. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba? Marami. Basta Marami marami. Huwag na banggitin pa. Para kasing Hindi lang naman sila. For awareness. Oo, diba? Anyways, mga kababayan ko. Hoy. Hoy, may nag-comment to. May nag-comment. Usap daw mga unggoy. Boss, may unggoy ka daw. Hindi, nag-usap-usap daw yung mga unggoy. Oo. Yung mga mga DDS. Ewan ko, sabi yung mga ni vlogger DDS. nila. Hoy, nag-usap-usap mga Meron unggoy. bang, meron Tsura mo Tingnan tignan niyo, nyo nga yung mga baratay. focus niyo sa akin. Meron bang Oh. unggoy na ganito kaganda? Tignan mo oh. Meron bang unggoy na ganito kaganda? Sige nga, ikumpara nyo nga kay Kati Binag to. Oo nga. Di ba? One like. Like versus heart react. Di ba? Ikumpara nyo nga kay Kitty. Diba, partida yun. Build yun. Sige, dito na lang tayo kay kay Kitty Duterte versus Mima. Di ba? Wala kasi akong confidential Hindi ako naniniwalang maganda si Kitty. Bakit? Bakit? Kasi kung maganda si Kitty, yon ang halimbawa ni Suntay. 'Di ba? Sana pinagnasahan ni Suntay yon. Oo, tama, di ba? Tama. Sana si Kitty ang ginawang halimbawa. Buti hindi ako nakita ni Santay, no? Baka hindi trip ni Suntay yung retokada.